table name Happy. I'm Luz Ablog. Good morning! Memorize ko pa ha? PGL number 3. Hallelujah. Praise God. Alam niyo bakit naging happy yun? Karamihan doon kasi Catholic, natuwa daw sila kaya dapat daw happy. Ang aming table name. Ayan. Okay. So bago tayo makinig ng salita ng Panginoon, ay nais ko pong tawagin ang ating pong mga guests. Meron po tayo dito 4 guests. Okay. Sorry po kung hindi ko ma-memorize ng tama yung name nyo ha, kasi masyadong maliliit. Okay. Princess Chu. Princess Chu, nasaan ka? Ayan. Tayo ka lang, baby. Tayo ka lang dyan. Okay? Next. Sino to? Si Paulo Soles. Tayo ka, Paulo. Ayan. Kapatid siya ni Audrey. Kaya siya nandito kasi si Ali, kung sino ang nakakakilala sa Ali, yung dati kong ampon, namatay na po siya. At i-cremate siya sa November 4. Kaya nandito po si Buboy. Sunod po ay si Julie Bell Lawag. Julie Bell Lawag. Tama ba ang pronunciation ko? Where are you, Julie Bell? Ayan. Okay. Tawag ko na ba lahat? Meron pang isa. Isa pa. Dumidikit eh. Una na kayo. Bakit parang kulang? Ito, nasa ilalim. Okay. Si John Sandre Mariano. Ayan. So, nice meeting ho. And then, ang buong pong iglesia ay babatiin po kayo ng 1, 2, 3, welcome! Okay, makakaupo na pa tayo lahat. Thank you. At inaasahan po namin doon sa mga hindi naman po malayo dito sa church na to, ay inaasahan po namin na makakarating pa po kayo sa susunod na Sunday. Okay. Okay. So ngayon naman po ay ang isang church naman po ngayon ang ating pong pag-aaralan at ito po ay ang church ng Thyatira. Ang ating pong matatawag po sa kanya ay The Corrupted Church. The Corrupted Church. Parang parang napapanahon. Napapanahon siya. Oo. Okay. So, tumayo po tayong lahat at ating pong babasahin ang Revelation chapter 2 verse 18 to 29 Tagalog version. 1, 2, 3. At sa anghel ng iglesia sa Thyatira, ay isulat mo ang mga bagay na ito, ay sinabi ng anak ng Diyos na may matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong pinakintab. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod at pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na tinatawag na ang kanyang sarili na propeta at kanyang tinuturuan at nililinglang ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi.
ngunit ayaw niyang magsisi sa kanyang pakikiapid. Akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya ay ihahagis ko sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisi sa kanyang mga gawa. Papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat ng mga pag-iisip at ng mga puso at binibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa iyong mga gawa. Subalit, sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Tiatira, sa mga hindi nagtataglay ng aral na ito, sa mga hindi natuto ng gaya ng sinasabi ng iba na mga malalalim sa bagay ni Satanas, hindi ako naglalagay sa inyo ng ibang pabigat. Gayunman, ang nasa inyong panghawakan ninyong mabuti hanggang sa ako'y dumating. Sa bawat nagtatagumpay at tumutupad ng aking mga gawa, hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng pamamahala sa mga bansa. Sila ay pangungunahan niya sa pamamagitan ng isang pamalong bakal, gaya ng pagkadurog ng mga palayok. Kung paanong tumanggap din ako ng kapangyarihan mula sa aking Ama, ay ibibigay ko sa kanya ang tala sa umaga. Last verse, 29, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. At dakilang Diyos at mapagpalang Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo na minsan pa ay amin pong matutunghayan ng iyong kapahayagan sa umagang ito, na kung saan po, Panginoon, nagnanasa ka sa amin, O Diyos, na mabuhay kami naroroon sa kabanalan. Tunay po, Panginoon, hindi ka nagsasawa sa amin upang kami ay turuan ng mga bagay na nakakapagbigay ng kalwalhatian sa inyo. Kaya hinihingi po namin ang pangunawa sa mga pag-aaralan po namin upang nang sa ganun ay meron na naman po kaming matutunan sa araw na ito na siya naman po naming ipamumuhay, Panginoon, sa mga darating na mga araw. At tulungan mo po kami, O Diyos, na talagang mapagtagumpayan namin ang kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kakaapo na po tayo. Ano nga ba ang sinasabi sa lugar na ito ng Tiatira? Ang sabi, headquarters for many ancient guilds, the potters, the tanners, the weavers, the robes makers, and dryers guild. So, makikita po pala natin dito ang samahan sa kabiasnan na ito noong unang panahon na naririto pala yung nagagawa ng palayok, nagkukulti ng mga sariwang balat ng hayop, naghahabi ng tela at gumagawa ng robes, at nagkukulay ng tela. So talagang nung papala, no, talagang nakita natin na ang industriya nito ay talagang maunlad. And then, it is the center of the dyeing industry. Apollo, the sun god, was primarily worshipped here. So makita po natin ang lugar pong ito ay talagang pagano. Ang ibig sabihin, walang Diyos, subalit naroroon na nakarating ang ebanghelyo ng Panginoon at nagkaroon nga ng iglesia. So sabi dito, it sounds pretty significant, but actually it was the smallest and unimportant city Jesus spoke to. It is interesting that this is seemingly the most insignificant church of all the 7 churches, but Jesus has the most to say to them. So makita natin na ang iglesia pa lang ito ay walang parang hindi importante, hindi mahalaga. So kapag sinasabihan tayo ng gano'n, ano ang sasaluobin natin? Hindi ba tayo ay parang mapapahiya? O ganun ba kami? Hindi kami importante? Alam nga sabihin sa SBC, yung iglesia na yan, dyan, hindi, walang kwenta yan. Di ba nakakahiyang pakinggan? Pero ito po ang tawag sa Tiatira. Now,
tingnan naman po natin kung ano ang sinasabi kay Jesus sa bawat iglesia. Ang church ng Ephesus, sa Revelation 2, verse 1, ang description po ni Jesus ay ito, "Hold the 7 stars, walk among the lampstand." At ang binibigyan ng diin po dito ay yung presence and authority ng Panginoong Jesus. Sumunod na church, ito pong Smyrna. Makikita sa Revelation 2, verse 8. At ang sinasabi kay Jesus, "The first and the last died and came to life." At ang emphasis naman po dito ay eternal and victorious. Sa third church, ang Pergamum ay matatagpuan sa Revelation 2:12. Ang sabi dito, "Has a sharp, double-edged sword." At ang emphasis ay word and judgment. At ngayon, sa ating pag-aaralan, ang Thyatira sa Revelation 2:18, ang description sa Panginoon ay Son of God, eyes like fire, feet like bronze. At ang emphasis naman ay holiness and righteous judgment. So sabi sa Revelation 2 verse 18, "And to the angel of the church in Thyatira write, the Son of God who has eyes like a flame of fire and feet like a burnished bronze," ay sinasabi na si Jesus Christ ang pinapatungkulan dito. Sabi, Jesus Christ is the Son of God. It emphasizes deity o ang kanyang pagka-Diyos. So, ang kanyang pagka-Diyos, siya ay Diyos. So, sa kadahilanang siya ay Diyos, meron siyang karapatang humatul at ang iglesyang ito ay kailangang hatulan. So, may nakaamba na palang paghatol sa iglesyang ito dahil sa sinabi ng Panginoon. At kapag kung ano ang sinabi ng Panginoon, siyang mapangyayari. Sunod, Jesus has eyes like a flame of fire. What do you mean by this? It means this symbolizes the penetrating power of his vision, his piercing appraisal, his piercing appraisal. He sees the deepest part of our heart. He sees right through us, right into us. He knows our deepest thoughts. He knows our struggles. So, saan ka pa? Saan ka magtatago? Sa Panginoon. Siya pala lahat. Siya ang nakakakita ng lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat. So, nangangahulugan na wala tayong pagtataguan. Hindi tayo makakatago sa Kanya. Hello? Amen. Sabi naman ulit sa Revelation 2:18, "And the angel of the church in Thyatira write, the Son of God, who has eyes like the flame of fire and feet like burnished bronze." Jesus has feet like burnished bronze, meaning to say, these feet of shining bronze indicated strength to executing judgment that was going to fall on those who did not repent. So, mayroong kahulugan yung mga paa ng Panginoong Hesus na kayang tapakan ng mga paang yun ang kasalanan natin. Kayang-kayang durugin. So, these bronze feet can trample sin underfoot, severely punish that which is wrong. So, kung hindi natin talagang uunawain ang salita ng Panginoon, magiging tayong kawawa. No, magiging tayong kawawa. Kasi may sinasabi na siya sa atin, pagkatapos hindi natin binibigyan ng pansin ang kasalanang ito, ang paa ng Panginoon ang gagawa para makita natin ang kanyang kapangyarihan. Subalit dito sa verse 19 ay
Nagpamalas naman ang Panginoon ng kagandahang loob sa iglesyang ito. Anong sinabi ng Panginoong Jesus? Sabi niya, there is a Christ commendation. Ito naman ang commendation ng Panginoon. Basahin natin sa verse 19. I know your deeds and your love, and faith, and service, and perseverance, and that your deeds of late are greater than at first. So, sa Tagalog, pakinggan natin, alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod, at pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. So, tingnan ninyo kung papaanong inisa-isang binanggit ng ating Panginoon ang mga papuri niya sa church ng Thyatira. Ang ganda ng kanyang mga papuri, di po ba? Sabi dun sa mga gawa or deeds, this fellowship have hard workers that went known to their action, not just their belief. Ang mga ginagawa nila sa Panginoon ay talagang nagbibigay sila ng lakas. No? Nagbibigay sila ng lakas. At kitang-kita sa kanilang mga ikinikilos. Kumbaga, sinasabi ni Lord, nakakatuwang makita ang matitindi ninyong mga ginagawa sa inyong pagtitipon. Nakaka-impress kayo. O, di ba? Ang ganda ng sinasabi ng Panginoon sa Thyatira, no? Na-impress ang Panginoon sa mga gawa nila. Pag sila ay nagfe-fellowship. Ano pa? Yung love. Ito yung love. Sabi, the church of Thyatira, in contrast to the Ephesus, have love for many people. In fact, they are the only church that Jesus is specifically commended for having love. But this could prove to be a downfall. So nakita ng Lord kung paano nila ipinadama ang pagmamahal nila sa kapwa. Kumbaga, sabi ni Lord, wow, superb yan. Napakagandang ikinokomment ko sa inyo na nadadama ko yung pagmamahal ninyo. So, sa sinasabihan, nakakataba ng puso, di ba? Na flattered ka dun sa sinasabi ng Panginoon. Dahil, yan naman talaga ang tatak ng isang tagasunod ng Panginoon, ang love, ang pag-ibig. Ano pang ang ikonoment ng Panginoon? Yung faith nila. Their deeds and love were motivated by their faith in Christ. Wow! Demotivated daw ng faith, yung nila, yung deeds and love nila, ay motivated ng faith nila kay Christ. Ano pang sinabi dito? Ang kanilang mga paggawa at pagmamahal ay udyok ng kanilang pananampalataya kay Kristo. So, imagine, natuwa na naman ang Diyos dahil nabiglan nila ng kaluguran siya. Di ba? Sabi ng Panginoon sa Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. So, dito makita natin na nalugot ang Panginoon dun sa kanilang mga gawa, dun sa kanilang pananampalataya, at doon sa kanilang pag-ibig. So ano pa ang commendation ng Panginoon sa iglesyang ito? Ang sabi, service. The church was heavily in ministry and in serving others. Oh, imagine yung paglilingkod nila talagang ang antindi. Katulad ng paglilingkod sa PGL. Matindi yun. Hello? Di ba? Matindi yung mga ginagawa doon magmula sa refreshment. Sa refreshment. Oo. Ang makakapag lang yan, yung naka-attend na. Ayan. Kaya, kung baga ang service, hindi matatawaran ang ginagawa ng PGL. At ganun ang Thyatira. Oh, nakita ng Panginoon kung paano sila maglingkod. And ano pa to? Perseverance. They had patience, endurance,
steadfastness. O ano to? Sabi, naroon yung kanilang pagtitiyaga. Naroon ang kanilang pagpapasensya, pagtitiis. Meron ba kayo nun? Hello? Parang kumbaga, ay, mabuti pa siya. Mabuti pa siya. Oo. So, tutularan pala natin ito, no? Kasi imagine, nakita ng Panginoon. So ano pa? Doing more. Sabi, their latter works extended the first. That means they were growing in their faith, not just resting in something God did for them in the past. So, ibig sabihin, ang kanilang paggagawa ay lumalago, tumitindi. Hindi lang yung dati. Kaya nilampasan pa nila yung unang paglilingkod nila. Oh, grabe ang ano nito, grabe ang tawag nito, yung pinapaliwanag ng Panginoon sa mga ginagawa nila. So tingnan natin dito. So, ayan yung commendation ng Panginoong Hesus na nasa, totoo naman ay nakakataba ng puso. Biruin mo na ang pangbungad ng Panginoon sa kanila ay ito. Ito ang pangbungad. Nakakataba talaga ng puso. Pero, tingnan ninyo, hindi nila alam sa likod noon na mga pampalubag loob ng damdaming yung sinabi ni Jesus ay may mas matindi pa pala silang maririnig. Pero sa isang banda, mas magandang marinig muna yung positive kaysa sa negative. Di ba maganda yung pinupuri mo muna, no? Di ba? Maya, para nang sa ganun, pinupuri mo mataas, no? Kung lalagpak man siya, hindi siya gaanong masasaktan. Hindi siya gaanong masasaktan kasi pinuri mo. Pagkatapos bago mo ipaparinig yung hindi mo gusto. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya kung tayo pala ay may nakikita, gagayahin natin din ng Panginoon. Parang ipipraise mo muna sila, and then sasabihin mo na yung talagang gusto mong mangyari para hindi naman talaga masakit sa puso. Lalo na sa ating mga anak o kaya sa ating mga kapwa kapatiran, kung nakikita ka, ito yung magandang example. Ano pa? Ito ang sinabi pala ng Panginoon. Pero sa isang banda, mas magandang marinig mo muna ang positive than negative. Na para hindi matindi ang bagsak dahil nakita ni Lord na may hindi maganda silang inuugali sa paningin ng Panginoong Hesus at yan ang nais niyang alisin sa buhay nila. Ayun. So meron pala ang Panginoon na nakita na hindi maganda sa kanila, ngayong sinasabi nila para ito ay kanilang alisin sa buhay nila. Para lalong ma-satisfied ang Panginoon sa kanila. So, ano ang pangalawa? Christ's criticism, Christ's rebuke. Sabi sa verse 20, "But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and she teaches and leads my bondservants astray, so that they commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols." So ito pala yung ikinagagalit ng Panginoon, na nag-tolerate sila ng isang babae na nagsasabing siya raw ay propeta. Pero ang kanyang ginagawa, inilalayo ang mga lingkod ng Panginoon kay Jesus, inilalayo niya. Kaya ito ang kinagalit ng Panginoon. Sino ba si Jezebel? O, tingnan natin si Jezebel, kung sino siya. Jezebel ranks as the most evil woman in the Bible. She is the example who completely reject God. Revelation 2:20-21. Many pagan women
married into Israel without acknowledging the God their husband worship. They brought their religions with them, but no one was determined as Jezebel to make all Israel worship her God. So, nakita natin dito na, ito pala, itong si Jezebel ay nilansi niya, nilinlang, no? Dinadaya niya ang iglesia, no? Na siya pala ay mapagkunwari. Pero ang dinidesire niya ay yung kanyang God na sinasamba bilang pagan ay gusto niya ay makarating dito sa Israel at hindi yung worship ng Israel. So di ba hindi maganda yung ginagawa niya? Hello? Hindi magandang ginagawa ni Jezebel. So, Jezebel had great power. She not only managed her husband, King Ahab, but she also had 850 assorted pagan priests under her control. She was committed to her gods and he getting what she wanted. She believes that the king has the right to possess anything he wanted. So ito pala ang kinagalit ng Panginoong Hesus sa iglesyang ito. Imagine, si Jezebel ay mayroong siyang 850 na pagan priest. At siya mismo ay nakakumit sa sinasamba nila. No? Sa isang banda, may makikita rin tayong magandang gawin. Kasi, kung itong pagan ito, grabe ang kanyang pagkukumit ng sarili niya dito sa false god, how much more ang tunay na mananampalataya ay maikumit ang kanyang buhay sa Panginoon. Kasi imagine, wala naman siyang mapapala dun. Dahil nga, dinaya din siya. Kaya si Jezebel ay hinihintay ng Panginoon na magsisi. Subalit hindi siya nagsisi. Pero nakita natin ang karakter ni Jezebel. So, ang sabi dito, church tolerance of Jezebel, a false prophetess, who influence believers into sin. So, ang iglesia pala ng Thyatira ay kinonsinti nila itong false prophetess na ito o hindi totoong propeta. Kinonsinti nila. Nasa loob ng iglesia yung false prophetess. At tinotolerate nila ang ginagawa nun. Samantalang nakita ng Panginoon ang mga ginagawa nila. Nakita ng Panginoon and then, tinotolerate nila. Kasama nila. Na kinukonsinti ng iglesia, si Jezebel. Alam nilang bula ang propeta siya at marami ng mananampalataya ang nabibighani sa paggawa ng kasalanan. Pero hindi nila sinasaway. Can be an individual or group within the church who was promoting false teachings and practices that contradicted Christian teachings and morality? Pwede ito. Pero, kung makita mo na kontra ito sa Christian teachings, huwag mong hayaan na magpatuloy siya sa pangangalandakan ng kanyang maling aral. Pag nakita mo na, kung meron man. No? Kaya, ang mga leader ay talagang kinakailangan ang discerning spirit para malaman niya kung itong
taong ito ay talagang tunay na sumasamba sa Diyos natin. At kung siya magiging daan ng kaguluhan, ay pasensya na siya. Kinakailangan siya ay mawala. Yun ang gusto ng Panginoon. So, through Jezebel, though Jezebel was not king, she incited her weak husband to evil. He let her have her way. So, ito pa lang si Jezebel ay kung ano ang ginugusto niya, ay yun ang nasusunod. Yun ang nasusunod. Kung baga, dahil hindi makapag-desisyon yung asawa niyang hari, sinusulsulan na lang niya ito at sinusulsulan na lang niya at siya na lang bahala. Kaya lang, ang pinapatunguhan niya ay puro sa kasamaan. It's okay sana kung sa kabutihan ang mapapapuntahan. Ay hindi eh. Kaya na-influensya niya yung asawa niya na gumawa ng masama. At mismong itong haring ito ay binenta niya ang sarili niya para gumawa ng masama. Kaya bad influencer itong si Jezebel. Bakit niya ito napangasawa? May sasabihin lang ako sa mga dalagat binata dito. No, mga dalagat binata. Meron bang dalagat binata dito? Taas ang kamay. Ay, marami pala. Kung magpapaligaw kayo sa hindi mananampalataya, paligaw niyo muna si Jesus. Si Jesus muna ang pagliligaw sa kanya para ma-born again siya. Hindi ikaw ang sasagot. Sasagutin mo na siya. Baka, sasagutin ko na ito, hindi na ako makapaghintay. Ano naman ang mangyayari sa iyo? Kung iyong magiging partner in life ay dadalahin ka, ikaw ang dadalahin niya doon sa kanyang religion na hindi naman totoo. Kaya ang church na ito ay talagang ang pagtuturo ng tama ay talagang ito ang pinapangalandakan. Para kung kayo man ay mawala dito sa church na ito, mayroon kayong baon at hindi kayo madadaya. Hindi kayo makukurap. Mas maganda yung kurap yata eh. Amen. Kaya dahil sa ayaw magsisi ni Jezebel, nagbigay si Jesus ng ultimatum. Ayan. Ang galing ng Panginoon, ano? Kahit na gano'n, nagbibigay pa rin siya ng pagkakataon na magsisi. Dahil nakita niya na masamang ginagawa, hinihintay pa rin. No? Hinihintay pa rin. Kung kailan siya oo sa'yo. Verse 21, basahin natin. I give her time to repent, and she does not want to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her on a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation unless they repent of her deeds. And I will kill her children with plague, and all the churches will know that I am he who searches the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your deeds. So, kakatuwa pa rin ng Panginoon, binigyan pa rin niya ng pagkakataon. Ang buti ng Panginoon, sabi niya, na dahil sa kabila ng katigasan ng ulo ng kanyang iglesia, ay binigyan pa rin niya ito ng pagkakataon para magsisi. Kaya nga minsan, narinig nila, sabi malapit na dumating si Lord. Bakit ang tagal-tagal dumating? Namatay na lang ang lolo ko, namatay na yung isa pa kong lolo. Hindi pa dumadating si Lord. Ay, mabuti nga, hindi pa dumadating si Lord. Yung nagsasalita, hindi pa nga tumatanggap kay Lord. Binibigyan pa rin siya ng pagkakataon. Kaya hindi pa dumadating ang Panginoon, binibigyan pa ng pagkakataon ni Lord na mag-repent. Magsisi. Tanggapin si Jesus as His Lord and Savior. That's why hindi pa siya dumadating.
Kaya ngayon nagwa-warn, nagbababala ang Panginoon kasi malapit na nga siyang dumating. And besides, malapit ka ng kunin ni kamatayan. Yun. Dalawa lang yun eh. Darating si Lord o kaya kukunin ka na ng kamatayan. So ready ka na. Diba? Dahil natanggap mo na si Lord as your Lord and Savior. So ano ang warning ni Lord sa sandaling hindi mag-repent? She will be on the bed of sickness. Those who commit adultery with her will experience the great tribulation, and her children will be killed with plague. O imagine yan, na ito ang mangyayari. Ibig sabihin, sinasabi na, para nang sa ganun, kung mangyari ito, alam mo na. Kaya kung hindi natin ito pakikinggan, ay kasalanan nyo na yun. Dahil hindi kayo nakikinig. Ibig sabihin, nakikinig man, hindi iniintindi. Ayan. So, tingnan naman natin ang weakness and strength ng church ng Ephesus and Thyatira between love and doctrine. Ephesus was strong in doctrine, but lacked love. Ephesus was commanded for not tolerating wicked men, but testing those who claim to be apostles but are not, and had found them false. So, kabaliktaran siya ng Thyatira. Ano naman to sa Thyatira? On the other hand, Thyatira was strong in love, but weak in doctrine. Thyatira is criticized of allowing sinful heresy into the body of Christ. Sabi ng Revelation 2:20, you tolerate the woman Jezebel. So, kita rin natin dito na hindi kinukonsinti ni Lord ang maling gawa ng dalawang iglesia. Yung Ephesus, lack of love. Ang Thyatira naman, lack of knowledge. O yung doctrine, hindi niya alam ang doctrine. So, ang ibig sabihin, hindi po pwede na ang dami-dami mo nagawa, pero sa isang bagay, nagkukulang ka, hindi pwede yun. Dahil Diyos siya. God is perfect. Kaya ninanasa niya sa atin na maging ganoon din tayo. Di ba sabi ng Diyos ay, be holy, for I am holy. Yun ang gustong marating natin. Oo. Binabanal tayo ng Panginoon, pero darating ang panahon na tayo ay banal. Tayo ay banal na. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. So, may tanong po dito patungkol sa church ng Thyatira. Did Thyatira love too much? Can you genuinely love someone without sharing the truth? But love without truth isn't love. It's infatuation. It's concession. It's masquerade hatred. So, ito po pala ang sinasabi ng kung nagmamahal ka, hindi pa pwede na hindi ka nag-share. Kasi ikaw na naligtas. So, gusto mo din, yung mga mahal mo sa buhay, ay maligtas din sila. Kaya yan ang tunay na nagmamahal. Kaya masasabi natin dito sa church na ito, spoiled, nangi-spoiled. Di ba may mga magulang na nag-i-spoiled ng anak? Ano yun? Hinahayaan lang nilang mag-drugs. Alam na nila na ang drugs masama, pero hinahayaan nila. O, pabayaan mo na para lagi lang nasa bahay. Para lagi lang tulog. Ayan ang ginagawa ng drugs. Patulugin ka. Tulog na lang ng tulog. Pagkatapos kakain, tutulog, kakain. Anyway, hindi naman layas. Ayaw mo na, hindi naman naglalayas yan. Okay lang yan. Oh, sabi ng magulang, ini-spoiled niya. Kaya ang sabi ng may kanta, di ba? Laki sa layaw. Laki sa layaw. Jeff Rocks. Ayan, Jeff Rocks. Sabi nga, laki sa layaw ay karaniway hubad. O, bakit yung laki sa layaw ay karaniway hubad? Eh kasi nga, di nakapag-aral. Walang trabaho. Dumating, namatay yung mga magulang, binibigyan na lang siya ng damit. Awa.
Kaya, hubad. Hindi nakita ng mga magulang yung mangyayari sa kanyang anak. Kaya, nakakatakot. Nakakatakot na talagang tinotolerate natin, no? Tinotolerate natin ang gawain niyo ni Jezebel. Kaya, nais ko sana magsalita, tikom ko man ang bibig ko, mamaya na lang. Kaya minabuti ni Lord na mabigyan ng counsel ang iglesyang ito. Christ Counsel number 3. Verse 24, sabi, "But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not known the deep things of Satan, and they call them, I place no other burden on you. Nevertheless, what you have, hold firmly till I come." So, yung counsel na ito ng Panginoon ay doon sa mga natira na hindi nahawaan. Sila ang pinayuhan. Kasi ayaw ngang ayaw mag-repent. So, ang kanyang pinayuhan, yung mga hindi nahawaan ng kasamaan. Kasi alam niyo po ba, ang isang puro, pag nabantuan yan, hindi na yan puro. Kaya ang salitaan ng Panginoon na puro at nabantuan ng false teaching, hindi na puro yan. Kaya walang kapangyarihan na makakapagpabago. Bakit? Nabantuan. Ano nabantuan? Puro siya. Katapos, nagninegosyo ka ng suka, gusto mo dumami ang binantuan mo ng tubig. Maasim pa, banto. Maasim pa, banto ng banto. Ganun, ayaw ng Panginoon na nababantuan ang kanyang purong salita. Kapag nabantuan yan, walang kapangyarihan na makapagpababago ng buhay ng tao. Kaya alert! Alert ang iglesia sa mga bagay na yan. And even kayo mga naturuan, dapat maging alert din kayo. Dahil pag nabantuan ang inyong pananampalataya, walang kapangyarihan yan para magbago ng buhay ng iba. Hello? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, may mga hindi nahawaan sa church na ito, kaya sila ang binigyan ng counsel ng Panginoon na may dalang pangako. Anong pangako? Christ did not put any curse on them. Kasi pag hindi ka sumusunod, may curse. Christ encouraged to hold fast what it is good. And Christ's motivation, what they have to keep it till He comes. Kaya kung ano ang meron tayo, no, na nagmumula sa Panginoon, sarilinin natin yun. Pagyamanin natin yun. At hayaan natin na mamunga yung sinasabi ng Panginoon. So, sabi dito, He has a promise to conquerors. Sa verse 26, the one who overcomes and the one who keeps my deeds until the end, I will give him authority over the nation. 27, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are shattered, as I also have received authority from my Father. And I will give him the morning star. The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So, sabi, we will receive authority to rule over the nation. So, ito po ay pagkatapos po ng mga gera-gera, kasi po magkakaroon po ng gera ng Gog at Magog. Mga po yan, mga digmaan. At pagkatapos niyan, ito pong millennial. 1,000. So, dun po mangyayari ito. Na ang sino mang magtagumpay ay bibigyan ng Panginoon
ng pamamahala. Mamamahala sa bawat nation. O imagine yan, matututo tayo ngayon mamahala ng isang bansa. Hallelujah. Ang pinamahalaan lang natin, minsan family lang natin, pero ito, nation ang bibigay sa atin ng Panginoon. And then we will receive the morning star, the light after the dawn. Sino ito? Siya po ay si Jesus. Kasi siya ang tinatawag na morning star sa Revelation 22:16. So, si Jesus Christ mismo ang regalo sa atin. Kung ngayon, ang regalo sa atin, ang gift sa atin, ang Holy Spirit, sa panahong yun, si Jesus na ang regalo sa atin. So, we will trust to whatever the Spirit is saying to the churches to become victorious. So dito po, sinasabi din dito na kinakailangan pagtiwalaan natin ang sinasabi ng Spirit. Ibig sabihin yung salita ng Panginoon. Magtiwala tayo, paniwalaan natin. Kaya sinabi nga na anong sinabi? Yung may tenga. Asan ang tenga nyo? Oh, alam na ninyo? Alam na may tenga ka, pero tinatanong pa, yung may tenga, makinig. Ibuhay mo yung tenga mo. Ay baka kasi, madumi yung tenga. Bawal din yan pag madumi. Dapat laging clear. Kaya napakahalaga na tayo po ay marunong makinig. Matindi ang pagpapayo sa iglesyang ito, kaya't huwag babaliwalain ang mga sinasabi ng Espiritu upang matamo ang pagtatagumpay. Kasi sinasabi dito nga na may promise siya sa mga conqueror. So, let's see the principle of application. The church is not free from Jezebel. Hindi daw tayo ligtas. Tiyak may Jezebel dito. Tingnan yung katabi nyo. Sabi, hindi tayo ligtas, may Jezebel sa church. Kung may Jezebel man sa church, ngayon alam nyo na kung sino si Jezebel. Ipag-pray nyo siya para mag-repent. Jezebel is spirit yun Kaya, dapat tayo maging alert. Hindi lang si Jezebel, spirit ni Jezebel. Mismo, ang demon, gumagala din dito. Kaya, ang natatamaan nun, yung tutulog-tulog. Kaya pinapagising ang iglesia. Hello! Gising na ba kayo? Amen! Pinapagising ang iglesia kasi may Jezebel na espiritu. Na habang may nagsasalita, patutulugin kayo para hindi nyo marinig kung sino si Jezebel. Kaya, maging alert tayo. Hindi lang tayo pumupunta dito sa iglesia para makinig. Binibigyan tayo ng kapangyarihan. Binibig tayo ng liwanag para maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon. Kasi para sa atin yan. O bukas, aalis na kayo. Saan nyo gagamitin yan, mga binigay ng Panginoon? Sa buhay natin. Para nang sa ganun, hindi tayo nadadaya. Hindi tayo nalilinlang ng kaaway. Hello? Oo, hindi tayo dapat malinlang. Ano pa? If there are Jezebel, there is also Ahab. Aba, may Ahab din daw pala. Ano yun? Lutin natin. Who forfeits their spiritual leadership by tolerating the sins of their spouses. Husbands should stand firm in their God-given design to be spiritual leaders in the family. Ayan, para sa mga tatay.
Dinisenyo po kayo para kayo ay maging leader sa tahanan, spiritual leader. Kayo po ang inatasang tumayo para ang inyong pamilya ay pangunahan nyo sa Panginoon. Kaya kung hindi ganon, ayusin natin. Ayusin natin kasi naghahanap ang Diyos ng tamang ano? Tamang posisyon. Anong posisyon mo? O ang lalaki, siya ang binigyan ng karapatan na maging leader, spiritual leader ng tahanan. Kaya kung hindi yan makikita sa ating tahanan, mabuay. Ano yung mabuay? Malamya. Walang lakas. Hindi makapag-decide. No? Kaya kung may Jezebel, meron ding Ahab na inaalis ng pagiging spiritual leader at pagkonsinti sa kasalanan ng kanyang asawa. Ang mga asawang lalaki ay kailangang tayuan nila ang pagkatawag ng Diyos sa kanila bilang spiritual leader ng family. Ayan. Napakinggan nyo ba ang sinasabi ng Panginoon, mga tatay? Ni isa. Hindi kayo nakikinig. Number 3. Leaders are accountable to teach everyone to observe God's commands. They should immediately rebuke or correct any wrongdoing with brotherly love, grace, and truth. So even ang mga leader po ng iglesia ay may pananagutan na magturo. No? Kaya pag meron po mga panawagan para kayo ay turuan, umattend po kayo. Nag-zoom na nga lang tayo eh. Kasi para yung sa atin, paano tayo makakapag-share? Paano natin ang mga kamag-anak natin ay masyashare natin ng patungkol sa Panginoon? O kaya naman, yung, di ba lalo na itong panahon na to, na undas, ang dami-dami mga pamahiin. O, paano natin makokorek yung mga pamahiin na yun na ginagawa ng ating mga kasambahay? No? Kasi, mayroon lang tayong kaparaanan na sabihan ang mga kasambahay natin sa mga pamahiin na yan. Pero yung iba, baka kung anong mangyari sa iyo pag sinabihan mo sila, dapat ipapag-pray nyo muna bago nyo sasabihan. Kasi baka kayo ang mabaliktad. Yan. So, number 4, as part of the body of Christ, everyone should adopt the genuine discipleship journey. But those who cannot adopt or embrace this due to business, doubts, age, and others should not be an Ahab or Jezebel, deterring others who are seriously pursuing this. Tayo ay sinasabihan ngayon na mag-adapt tayo ng totoong discipleship journey. Ngayon, kung hindi daw natin makakayanan, dahil may business, o kaya naman yung edad, ganun, ay huwag kayong maging Jezebel naman, o kaya maging Ahab. Dahil yan ang mga ginugusto ng iba. Hello? Narinig niyo ba yon? Oh. Kasi maganda, napakaganda kung meron tayong genuine discipleship journey. Kasi yan ang dinidesire sa atin ng Panginoon. Number 5, daily self-reflection based on the scriptures helps believer to transform gradually into imitating Christ. Make it a habit to renew your mind daily by repenting even though you may not have actually committed, but have thought of. Be alert of sins, nature of slow, slight, and steady. Romans 12:2.
So, napakahalaga po nang tayo ay nagbubulay araw-araw. Yung ating mga binabasang salitaan ng Panginoon, dapat po ay pinagbubulay-bulayan natin yan, lalo na yung patulog na tayo. No? Yung matutulog ka na, binubulay mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang guide natin ay ang salitaan ng Panginoon. Kaya kung hindi tayo nagbubulay, hindi tayo nagbabasa ng salitaan ng Panginoon, wala tayong guide. At saka napakabilis mawala eh. Kaya talagang dapat salamat sa sa apps ng Bible kasi dala-dala natin lagi, no? Na nare-remind tayo, nare-remind. So, to avoid sinning, gird your mind for battles against sin through the world. So, sabi dito, bigkisan daw natin ang ating pag-iisip laban sa kasalanan, ang mundo. Guard your heart against self-interest and worldliness. Bantayan ang inyong puso laban sa sariling pag-iinteres at sa kamunduhan. Guide your behavior against conformity with Jezebel, who are ready to deceive you. So, gabayan ang iyong inuugali laban sa pakikipag-ayon kay Jezebel, na siya ay handa na mangdaya sa iyo. So, tatlo to na G. Sabi, gird, guard, guide. Gird, guard, guide. Ang ating reflection. What characteristics of Jezebel or Ahab do you observe in the church, in your D group, in your family? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba si Jezebel? Si Ahab? Sa D-group nyo? Sa family nyo? At higit sa lahat, dito sa church. May nakita kayo? Ang ganda na malaman natin ang espiritu ni Jezebel. Sapagkat tayo ay magkakaroon ng magiging accountable tayo sa isa't isa. Para hindi tayo nadadaya. So how do you plan to address this? Paano nyo ito may sasakatuparan para sabihin sa kanila? What discipline do you need to improve on to enable you to rebuke or correct with love? Alam niyo, hindi naman talaga madali na mag-rebuke eh. Di ba? Kasi sometimes, maganda yung puso mo. Pero yung i-rebuke mo, masama ang puso niya. Bakit? Doon mismo sa loob, nagsasalita siya. At mo ako pinapakialaman? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ganun ang mangyayari. Kaya the best, pagpapray muna natin. Pag nakita mong ganun, at talagang espiritu ni Jezebel, pray muna natin. Tapos bago natin sabihin, sabi nga, with love. Alam mo kapatid, positive. And then negative. Sabihin mo yung maganda sa kanya, tapos lagyan mo ng negative. Para maganda ang dating. Accept niya yun. I-accept niya yun. Talaga kapatid, salamat na nakita mo. Ako hindi ko nakita eh. Pasasalamatan ka pa. Hindi makapanaig ang kaaway kung nanaisin natin na makalakad sa kabanalan. Yan ang nais ni Kristo. Mangyayari ito dahil nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya laging isuko ang sarili bilang isang mananagumpay. Ang sekreto po, para ikaw ay maging mananagumpay, lagi natin isasubmit. Susuko tayo. Lagi nakasuko ang buhay natin sa Santong Espiritu. Kung kaya't tayo ay magiging
mananagumpay. Kaya sabi dito, kaya dapat tayo man din ay kakitaan ng mga ginagawa ni Kristo. So we must have Christ's commendation, Christ's criticism, rebuke, and Christ's counsel. Ang lahat ng ito ay hinarap ni Kristo upang bigyang pagkakataon ang iglesia. Ano sabi? Hinarap niya. Mayroon confrontation. Confrontation na maganda. Hindi yung confrontation na makikipag-away ka. Laging yung pakikipag-away ang mas nauuna confrontation na maganda ang ginugusto mong mangyari. Ibig sabihin, mayroong dating na magkakaayos kayo. Yun lagi, sa confrontation dapat magkakaayos. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Gusto niyang ayusin, pero kung ayaw, curse ang bagsak niya. Kung ayaw din ng ating kapatid na ganun, bigay mo siya kay Lord. Sabi nga ni Pablo bigay mo na siya kay Satan. Bakit? Ba't ibibigay kay Satan? Lalakumusin ni Satan ang katawan ng taong yun na ayaw magsisi. Kaya, pagdating ng araw na hindi niya nakaya, tsaka siya ngayon lalapit sa Diyos. Yun. Ang ibig sabihin, parang hindi ka natatakot sa gagawin ng Panginoon. Una, haplit, palo, palaki ng palaki, hanggang sa pipisunin ka na. Ayaw pa rin. Pipisunin na talaga ang tigas. Kaya ang nagnanais ang Panginoon ng pagharap, haharapin mo ang anumang problema. Hinaharap ang problema. Ang lahat ng ito ay hinaharap ni Kristo upang bigyang pagkakataon ang iglesia na magbago at patuloy na lumakad sa daan ng katuwiran habang inaantay ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, manalangin tayo. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Hindi pa kami, Panginoon, tapos. Tunay na kami ay nagkakasala. Pero salamat na iniisip pa lang namin, Panginoon, nandiyan na kaagad ang iyong Santong Espiritu na gumagawa sa amin, nagsasalita sa amin, kinukonvict kami na kami ay nakakagawa na hindi tama sa iyong harapan. Salamat po, Santong Espiritu. Salamat sa dinidesire mo sa amin na kami ay lumakad sa daan ng katuwiran, sa daan ng kabanalan. Dahil yun, Panginoon, ang layunin mo. Bakit mo kami tinawag? Bakit mo kami iniligtas? Upang kami ay maging katulad mo, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon. Kulang ang mga salitang ito upang ikaw ay amin bigyan ng mga papuri, ng pagdakila, ng pagtataas, ng pananampalataya po, Panginoon. Salamat, salamat po. Salamat po, Panginoon. Hindi mo ninanais, Panginoon, na kami ay mawalay sa iyo, O Diyos. Kahit na hindi na maganda ang mga sinasabi, basta lang makarating yung tama, na kami ay maswito, maiayos kami, O Diyos. Salamat po. Dahil ang mundong ito ay kurap, Panginoon. Malilin lang. Dahil kailangan namin ng gabay, O Diyos. Kailangan namin, Panginoon, ng payo mo. Kailangan namin, Panginoon, ang pagre-rebuke mo, Panginoon, sa amin. O Diyos, huwag pong hayaan na kung kami ay kinikriticize, Panginoon. Kung ito naman, Panginoon, ay sa ikabuti namin, O Diyos, bigyan mo kami ng espiritu na mapagpakumbaba. Pang makita namin, O Diyos, ang aming sarili, na kami pala ay malayo na sa iyo, upang kami ay makapanumbalik, Ama. Kahit sino man sa pagkakataong ito na malayo, Panginoon, sa iyo, ibalik mo siya, Panginoon.
Balik mo siya katulad ng inawit namin kanina na kami ay parang usa na uhaw sa iyong presensya na gustong patirin ang uhaw na ito. At ikaw lang, Panginoon, ang makakapatid ng uhaw na ito. Salamat po. We bless you, Lord. We magnify you. We give you all the glory. Oh, hallelujah. 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 Bless your name, oh God. Salamat sa kabutihan mo. Ikaw ang aming tinataas, ninuluwalhati sa pagkatong ito. At salamat sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. 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 Palakpakan po ulit natin ng Panginoon sa buhay ni Pastora Minda. Kahit na po siya ay kagagaling sa trangkaso, ay na-deliver niya po ng malambing, straight to the heart, at powerful po yung mensahe po ng Panginoon ngayon. Amen po ba? At ngayon po ay Communion, Holy Communion Sunday po natin. At konting reflection na lang po doon sa message po ngayon. No? We are no better than Thyatira. No? Kung ang Thyatira ay napaka-sipag, no? Meron silang pagmamahal talaga, puno sila ng pagmamahal. Pero yun na nga, meron silang problema sa Jezebel spirit po. No? At ganun din. Yung 1 Corinthians na lagi nating binabanggit o binabasa kapag tayo ay magko-communion, ang Corinthian church naman po ay katulad din ng Ephesian church, yung Ephesus na church, no? Magaling sa paglilingkod, very talented, skillful, mga gifts po sila, mahusay din sila sa doctrine, sa salita ng Diyos. Pero ang kulang naman sa Corinthians ay yung unity, no? So, yung unity, bunga lang din yan ng pagmamahalan. So, ganon din naman tayo, di ba? No? May problema po rin po tayo. No? Marami po sa atin, magagaling din naman tayo sa paglilingkod, no? Sa ating pagsiserve, sa ating mga ministries. Pero from time to time, no? Talagang nawawalan tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Nararamdaman nyo ba yon? Nakukulangan tayo. At ganon din, nakukulangan din tayo sa pagkakaisa. Kaya naman, ito pong verses po na binabanggit po natin na gawin ng mabuti, ng tama ang pag-take ng Holy Communion ay ipinaalala din sa atin ng Panginoon na kapag ka nag-take tayo ng communion, ang in-expect sa atin ng Panginoon, ang pinapaalala sa atin, magkaisa daw ang church. Tayo ay magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. O sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yan, nagkakaisa po tayo. It doesn't mean na perfect na po tayong bawat isa, ha? Hindi po kailangang mahalin lang natin ang kapwa natin o kapatiran kapag perfect na sila. Pamahalin natin sila kahit na meron silang diferensya sa buhay. Kahit na meron silang diferensya sa ugali. Okay? Tatanggapin natin sila dahil sila ay kapatid natin sa Panginoon. Amen ba? Sige po. So, tinatawagan ko na po ang ating mga ushers. Pati na rin po yung ating mga praise team. Papanalangin po muna natin ang ating Holy Communion emblems. At mamaya po, pagkatapos ng panalangin, ay aawit po tayo ng isang worship song. Panalangin po muna tayo. Father God, maraming salamat po, Lord, sa iyong mensahe, Panginoon, sa araw na ito. Ang layunin, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Una, mapagpala kami ng promises mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil napakaganda, napakasarap, Panginoon, na marinig, Panginoon, na ang church, o even us bilang church, Panginoon, meron kaming mga kabutihang nagagawa, Lord, sa kabila, Panginoon, ng mga pagkukulang namin. Pero marami kaming dapat na baguhin, Panginoon, sa sarili namin, Panginoon. At sa pamamagitan mo lamang, Lord, mababago, Panginoon, kami. We cannot transform ourselves. Only you can transform, can change us for the better, Panginoon. Kaya naman, kami, Lord, hayaan mo na ang pag-take namin ng Holy Communion, kami, Lord, ay mag-humble down, Panginoon, sa inyo. Hindi, Lord, magmalaki,
kundi Lord, talagang bumaba, Panginoon, kilalanin namin na we can do nothing apart from you. Only by your grace can we enter, Lord, sa iyong holiness, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, na magpakumbaba kami habang alalahanin namin ang iyong pagkamatay dun sa krus, ang iyong ginawa sa aming mga buhay. Kami ay niligtas mo, Panginoon. Inalay mo ang iyong buhay. Nagsakripisyo ka, Panginoong Jesus, doon sa krus, namatay ka, Panginoon, para kami, Lord, ay abutin doon sa kasalanan at karumihan, Panginoon namin, at para kami, Lord, ay linisin, patawarin sa aming mga kasalanan. Lord, ito nawa, Panginoon, ay magpaalala din sa amin, Panginoon, na ang kamatayan mo, Lord, at ang pagkabuhay mo at pag-akyat mo, Lord, sa langit ay hindi nagwakas doon, Panginoon. Meron kaming inaabangan at yun, Lord, ay ang pagbabalik mo. At nagsabi mo, Lord, bago ka bumalik, alalahanin namin, Lord, ang iyong kaligtasan at pag-ibig, Panginoon, sa amin bilang church. Maraming salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang, Lord, ma-honor ka namin, mag-glorify ka namin, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong i-distribute ang communion emblems habang inaawit po natin ang awit na ito. Pag-ibig mo'y walang kapalit. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo ay walang singtamis, at sa piling mo ay walang higit. Makamtan ko man ang buong daigdig, pag-ibig mo'y walang kapalit. Sino ba ako upang gugulan ng sandali? Ako'y abat, ikaw ang aking Diyos. Inialay ang anak upang ako'y iyong maligtas. Inibig mo ako'y sa'yo. Sino ba ako upang gugulan ng sandali? Ako'y abat, ikaw ang aking Diyos. Inialay ang anak upang ako'y iyong maligtas. Inibig mo ako'y sa'yo. Sino ba ako upang gugulan ng sandali? Ako'y abat, ikaw ang aking Diyos. Inialay ang anak upang ako'y iyong maligtas. Inibig mo ako'y sa'yo. Sino ba ako upang gugulan
Pag-ibig mo'y walang kapalit. Pag-ibig mo'y walang kapalit. Pag-ibig mo'y walang kapalit. Inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat. Hawakan po natin ang simbolo ng katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Babasahin ko po muna. Unahin po natin ang tinapay. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 hanggang 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po nating kainin ang tinapay. Hawakan po natin ang inumin na simbolo ng dugo ng Panginoong Jesus. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po natin inumin. Thank you, Lord. Thank you, God. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Thank you, Lord, for your love for us, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Maraming salamat po, Lord. Your family. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mo, Lord, sa amin. Sa pagliligtas mo, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord. We don't deserve anything from you, Lord. Pero dahil sa grace mo sa amin, Panginoon, kami ay naligtas, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapatawaran ng aming kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord, sa paglilinis mo ng aming karumihan, Panginoon. Thank you, Lord. Even right this moment, Lord, marami kaming mga pagkukulang, Panginoon, sa inyo. Pero hindi ka, Lord, nagkukulang, Panginoon, sa amin. Ikaw, Lord, ay hindi nagbabago magpakailanman, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Lord, ay laging nariyan. Hindi ka nagsasawa, Panginoon, sa amin. Patuloy mo kaming ginagabayan, binabago araw-araw, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga pagpapaalala, Panginoon, kung sino dapat kami, kung ano dapat kami, kung ano, Lord, dapat ang aming sinusunod, Panginoon, at ikaw yun, Panginoon. Ito yung mga salita, Panginoon. Hayaan mo lang, Panginoon, na ang Banal na Espiritu ang siyang talagang magbigay sa amin, Lord, ng kaunawaan, Panginoon, para, Lord, magawa namin ito sa aming mga buhay. Hindi, Lord, para magmalaki kami bilang mga Kristiyano, Panginoon, na kami, Lord, ay pabanal ng pabanal. Pero, Lord, habang kami, Lord, ay lumalapit, Panginoon, sa inyo at naunawaan namin ang purpose mo, ang mga salita mo, Panginoon, kami ay lalong nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyo at kinikilala, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang pinakamahalaga sa aming buhay. And right now, Father God, salamat po, Lord, dahil may fellowship din, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Hayaan mo na kami, Lord, ay magpakumbaba rin, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, kung paano ka nagpakumbaba doon sa krus, ganun din nawa, Panginoon, kami, Panginoon. Walang perfect, Panginoon, sa amin. Marami kaming mga pagkukulang din. Marami kaming diferensya, weaknesses sa buhay, Panginoon. Pero hayaan mo lang, Panginoon, na kami rin ay maging mapagpatawad, mapag-unawa, accepting one another, Lord, kahit na marami kaming mga diferensya sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa iyong grace, Panginoon. Hayaan mo, Lord, mag-abound ang love mo sa aming mga puso. Mag-umapaw ito, Lord, at talagang madama, Panginoon. Una, na mga kapatiran, Panginoon, pangawal-lawal, Panginoon, yung mga hindi pa nakakilala, Panginoon, sa inyo. Hayaan nyo rin na maramdaman nila ang
pagmamahal nyo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Gamitin nyo kami na maging asin at ilaw ng sanlibutan. Lord, in love, ma-correct, Panginoon, namin ang mga hindi, Lord, nananampalataya, Panginoon, sa inyo. Lord, ma-share namin ang pagmamahal mo, Panginoon. Makapag-influence kami, Panginoon, na mas maraming tao, Lord, na kumilala rin, Panginoon, sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay din nila. Salamat po, Lord, sa pagkakais ng Panginoon. Salamat, Lord, sa joy in really serving you and worshiping you, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Muli, Panginoon, patuloy naming tinatanggap ang pagmamahal mo, ang Diyos Ama, ang biyaya mo, aming Panginoong Jesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinabalik namin ang lahat ng luwalhati at papuri, Panginoon, sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, magkaroon po muna tayo ng sandali fellowship. Magkamayan po tayong lahat. Magbatihan po tayo bago po tayo umuwi. God bless everyone. See you next Sunday.